Hello, hello, hello. Good morning mga Suki and welcome na po sa ating MCPH collection. So, yung MCPH collection po ay isang RTW at isang direct manufacturer at isang patahian. So, ako po ay isang mananahe. So, yan po, no? So, dito po tayo nakalocate sa Central Luzon, Pampanga, Mexico, Pampanga po. Malapit lamang po kami dito sa SM City, Pampanga. Malapit din kami sa Wilcon Depot, Mexico. At malapit din kami sa Robinson Star Mills, Pampanga. Ayan, so nandyan na lahat ng mall. Hindi na kayo maliligaw, ha? So, ayun nga. So, today's video po ay isi-share ko po sa inyo yung isang experience na naranasan ko during last November lang. So, nung November ay nagkameron po tayo ng bagyo. So, ang bagyong ito ay si Pipito. Sobrang lakas, no? So, yung bagyo kasi, hindi ko lang po alam kung saan ibang parting Lupalop ang merong bagyo. Pero, ang Central Luzon, like Aurora province po, ay nagkameron po ng signal number 5 na bagyo. Hindi ko lang alam kung, alam nyo, sa tanang buhay ko, parang 47 na po ako eh. Parang 30 years ago, naranasan ko na rin yun. Pero, ngayon lang siya bumalik. Ngayon lang siya nagkameron ulit. Ngayon lang siya bumalik as in. Kasi, almost 30 years na, wala man kaming ganun. Kaya lang, nung naranasan nga po namin yun, siguro mga grade 1 ako. Grade 1 hanggang, hindi ko lang po alam, hindi ko lang po sigurado, no? Nagkameron tayo ng amnesia. na nahawahan tayo nung isang mayor. Joke. Nahawahan tayo. So, siguro mga, basta 1 to 3 ganyan, no? So, 30 years ago na. Tapos, nagkameron ng signal number 5 po sa Aurora province. Ito is-share ko po sa inyo. Yung mga bahay, siyempre, yung mga bahay po ay maliliit lang naman po ang bahay doon sa Aurora. Kagaya po sa amin yung ganun. So may mga bahay naman din na malalaki din po yung kanilang mga bahay. Pero halos karamihan po doon sa Aurora province ay maliit lang ang bahay, kagaya ng sa nanay ko, ng sa ate ko. So kumbaga kasama pa rin tayo sa poorest of the poor, di ba? So yun na nga ang nangyari sa maliit na short story na natin, nawalan sila ng bahay. So yung bubong nila na idala doon sa kabilang lugar. Ano ba nangyari? Pero doon sa may pader kasi yun, kasi nga yung bahay po nila ay relocation. So binigay po yun ni Mayor Angara sa kanila. Ayun, thank you so much. So nabigyan sila ng tayuan nila ng bahay. Tapos nung binagyo, lahat ng bubong nila nawala. Tapos yung kanilang bahay nagiba. As in wala kang tutulugan. As in wala kang tutulugan. Tapos yun nga, gusto ko lang i-share, pero hindi ko alam kung tama ba ito or ano. Pero napansin ko lang, sobrang hirap pala pag wala kang pera. Kaya matuto po tayo mag-impok ito. So ito yung magiging natin, yung magiging point of view ng ating video ngayon ay mag-ipon po tayo. Hindi sa lahat ng araw may tutulong sa atin. Hindi sa lahat ng araw yung mga natulungan mo noon, hindi kanila tutulungan. Hindi sa lahat ng araw
may gustong makipagbatares sa'yo. So, alam niyo po yung sa Batares, salitang Central Luzon po yun. Yung Batares na yan, ang ibig sabihin ay parang pakikipagbayanihan, ganon. So, nung unang mga panahon kasi, no, pagka kunyari, sa La Union kasi, nung mga bata pa kami, pag nag-ani kami ng tabako, magpapaani yung kabilang bahay, pupunta ka doon, mag-aani ka. So, libre ka sa pagkain, pero wala kang sweldo. Ganun yun. Wala kang sasahurin. Kasi nga Batares ang tawag. So, ang gagawin mo doon, magtutuhog ka ng tabako, tapos, hanggang maghapon ka, ganun yung gagawin mo doon. Wala kang sahod. Pero libre ka sa merienda, libre ka naman sa pagkain ng tanghalian. At the same time, kung aabutin kayo ng hapon, ay di libre ka na ng hapunan. So, ganun po yun. Ngayon, dahil wala nga pera, pag wala ka palang pera, titigil ang lahat sa'yo. Titigil ang buong mundo mo. Kasi bakit? Wala kang magawa. Wala kang kakainin. Wala kang pang-upa sa gagawa ng bahay mo. Wala kang pambili man lang ng ulam mo. Wala kang, di ba? So, yun lang yung nagtaka ako talaga. Kasi, alam nyo ba? Nagtaka lang talaga ako kasi halos lahat naman ng bahay doon. Nagiba naman yung iba. Pero yung sa ate ko, sa buong pamilya ko lang, sa ate ko, 2 yung ate ko doon. Yung pangatlo, 4 kasi kami. Ako ang bunso. Yung sinundan ko, pangatlo tsaka pangalawa, wala silang bahay. Wala silang bahay kasi nga nawala yung kanilang bubong, nagiba yung kanilang bahay. Tapos, yun, wala silang matulugan. Tapos alam nyo, ang nangyari, nagpunta sila doon sa evacuation center. So, yung evacuation center naman doon ay yun yung eskwelahan ng daycare center po sa aming baryo. Pero, syempre, hindi ka naman pwedeng magtagal doon kasi eskwelahan yon. May mga pumapasok na mga bata, Tapos, may mga ang tag dito, pag may tao, aalis ka doon. Pag may tao, aalis ka. Tapos, idadala mo doon sa covered court yung mga gamit mo. Ganun daw ang gawa ng ate ko. Tapos, umuwi kasi ako doon. December 1 po. Kasi, nag-message po ako doon sa dati kong boss sa Texas na pinakita ko nga yung nangyari sa nanay ko. Ayun, nagpapasalamat po ako kay Craig Price. Craig Price po ang pangalan niya. Thank you so much. At para po sa kanyang binigay na tulong. So, nagbigay po siya ng $300. Kung ipapalit po natin yun sa peso, ay nagkakahalaga po yun ng worth 16,000 or 15,000. Basta 15 to 16,000 pesos po yun sa peso natin. So, yun na nga yung nangyari. Nagpapasalamat po ako sa binigay na tulong ni Craig Price ng Southern MH ng Texas Mobile Homes po yun. So, nagtrabaho po kasi ako sa isang online at ito po yung Southern MH ng mobile homes sa Houston, Texas. So, yun po. Nagpapasalamat po ako sa kanya kasi nagbigay po siya ng tulong. Napakalaking tulong. Tapos, yun din. Thank you so much po sa mga taong tumulong sa amin. Ay, sa mga pamilya po ni Auntie Lorna Ramolete, sa nanay niya, sa lola ko. Kapatid po siya ng lola ko talaga. Thank you so much. Ilocos po siya sa sa bandang Santo Domingo, Ilocos Sur. Tapos doon sa mga taong tumulong sa tita ko, kay Auntie Nila,
Nila Valenzuela. Nagbigay po siya ng kahoy na tistisin para magamit po siya sa pagtayo ng bubong. Ayun, thank you so much. Tapos doon kay Emmy, nagpadala din siya ng pera. Salamat. At Emmy Valenzuela, nagpadala po siya. Tapos kay Auntie Doris, nagpadala din siya ng pera. Salamat sa inyong lahat. Tapos kay doon sa mga taong tumulong naman na nakipagbatares doon sa amin para lamang matayo, sa tito ko, kay Uncle Boy Ariola, kay Wilson Ariola, at saka kay Freddy Ariola. Ayun, thank you so much. Sila yung mga nagtayo ng bubong ng bahay. So, salamat. At kahit na bubong lang yun, nahirapan din talaga sila kasi nga may mga edad na po. Tapos, siyempre, kapag hindi mo naman talaga trabaho, mahihirapan ka talaga, no? So, ayun, salamat. At the same time, salamat din po pala kay Renny Marmarsan at doon sa kasama niya, si Chris yun. Nakalimutan ko. Ay, Chris de Guzman pala. Anak ni siya ni Pule. Yan, anak siya. Thank you so much. Tapos, salamat po sa inyong lahat. At darating din ang panahon at pagkakataon na maibabalik natin iyan sa awa ng Diyos. Mapagkakalooban tayo ng pagkakataon at panahon ng Diyos na maibalik namin sa inyo yung binatares ninyo sa amin. Ayun, thank you so much. Tapos, doon sa gumawa naman ng bahay ng nanay ko, ay sa anak ni Nanang Mayang. So, yun po, ang kanyang asawa siya ni anong pangalan nito? Nakalimutan ko. Lolet. Ayun, asawa siya ni Lolet. Si Manong Uying. Thank you so much. At tapos doon kay Tisoy. Ayun, thank you so much. So, ayun po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumulong. At ganun din po doon sa mga iba pang nagbigay ng mga pandingding, ng sawali, ng mga ibang hindi ko na po kayo mga kilala. Kasi, yung ate ko po yung nagchat-chat lang sa akin. Salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga nagbigay ng tulong pinansyal, ng tulong sa pagkain. Ayan, thank you so much. So, yun na nga, ang point ng ating video ay kailangan pala natin ng maraming pera. Lagi po natin kailangan ng pera. Kaya sa inyong mga kapwa ko negosyante, kahit piso po yan, kahit maliit na halaga, wag po tayong wag po tayong magtapon. Wag po tayong magtapon ng pera. Kasi hindi darating ang panahon na talagang nangangailangan din tayo. Darating ang panahon na na lahat talaga ultimo, kahit sino naman po, kailangan natin talaga ng pera. Kahit nga kahit nga mga ministro, kahit mga pare, kahit na mga malalaking tao dyan, pera pa rin ang dahilan, no? Lahat pera talaga ang dahilan. So, matuto tayong mag-ipon. Tapos, huwag tayo basta-basta gumagastos. Kung hindi po siya needs natin. Kung hindi siya needs, huwag muna tayong gumastos. Kung hindi siya pang everyday na kailangan, huwag nating gastusin. Kasi, dapat magkaroon tayo. Tama yung mga sinasabi ng mga financial advisor na dapat meron tayong emergency fund. Meron tayong retirement fund. Kung kaya pa natin bumili ng mga insurance, bumili po tayo. Kung kaya natin bumili ng mga investment, mag-invest tayo. Tapos, kung kaya natin bumili ng assets, bumili tayo. So, ganun dapat. Wag yung pag nagkameron tayo ng pera, nagka 13-month pay tayo, nagkameron tayo ng malaking halaga, ay, yung hindi na natin alam kung saan na natin gagastusin,
So, hindi pala ganun. Kailangan pala, yung paggastos natin ng mga ganyan ay pagka mayroon na po tayong sobra-sobra. Kumbaga, yung napondohan na natin yung retirement natin or yung emergency fund natin. Kapag napondohan nyo na, ang emergency fund kasi, ang sinasabi po ng mga financial advisor, 3 buwan or 6 na buwan na sahod mo kung nagtatrabaho ka. For example, ay nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, ang sweldo mo ay 20,000 a month. So, kapag 3 buwan, dapat meron kang 60,000 sa bangko mo. So, o naipon mo, no? So, yun pala yung napakahalaga. So, alam nyo, may isa akong kaklase na, syempre, na nasabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo, ganun pala ngayon, sabi ko. Kahit na natulungan mo yung mga tao, huwag mong aasahan na babalikan ka. Kasi bakit? May mga tao talaga na ganyan. Hindi ka ibabalikan ng kung ano po yung ginawa mo sa kanila. Huwag mo nang asahan na ibabalik sa'yo. Lalo na kung mga kamag-anak mo yan. Kasi ang napansin ko lang doon sa amin, alam niyo ba, ang gaganda ng bahay ng mga katabi niya. Tita ko yun. Tita ko, tito ko, no? Pinsan ko. Ang gaganda ng bahay nila. Pero, nakikita naman nila yung bahay ng nanay ko, tsaka ng ate ko, na wala talaga silang matutulugan. Alam mo, wala natulong sa kanila. Kaya napakahalaga po ng pera. Napakahalaga. So, sobrang mahalaga po ang pera. Hindi totoo yung sinasabi nila na hindi daw mahalaga ang pera kasi hindi daw madadala sa langit. Hindi po totoo yun. Kasi paano yung mga kagaya yung nangyari na yun? O kamukha nanay ko, 80 plus na siya. So hindi natin alam kasi kung hanggang kailan tayo pahihiramin ng buhay ng Diyos, di ba? So hindi natin alam yun. Kaya mag-ipon tayo, mag-ipon. Kaya napakahalaga po ang pera. Tapos itong classmate ko, syempre naikwento ko. Sumagot siya sa akin. Hindi na daw kasi hindi na daw po uso ang Batares doon, kaya wala daw natulong sa kanila. Napaisip naman ako, sabihin na natin tunay naman na hindi na uso yung Batares. Ang Batares kasi sa Central Luzon, ang tinatawag na Batares ay yung wala kang sasahurin, di ba? Buong araw kang magtatrabaho doon, wala kang sasahurin. Parang kawang gawa mo yon. Na ang kapalit naman noon ay di syempre yung blessing ni Lord, ganyan yon. So, papakainin ka naman doon, papameryendahin. Hindi ka naman magugutom. Yun nga lang, wala po sila talagang pangsweldo na hiwalay doon sa sinasabi nila. Although, sabi nga ng classmate ko, ay naku mate, sabi niya, hindi na kasi uso ang Batares dito. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ay siya tunay naman, hindi na nga uso. Pero, eto ang tanong ko sa inyo. Kapag ang isang tao kailangan ng tulong natin, kahit na hindi po uso ang Batares, ano ang gagawin mo? Tutulungan mo ba siya? Or hindi? Diba? Para po sa akin, hindi mahalaga kung Batares man yun o hindi. Ang mahalaga, matulungan mo yung isang tao. Kasi darating po yung panahon na kapag nagsingil ang Diyos, malay mo, ikaw yun, di ba? Ikaw yung bigyan ng naiyak ako kasi sa sobrang dami ng natulungan ni Mother, kahit isa, walang nagpresenta na ipagawa siya ng bahay niya. Sorry po.
sa sobrang dami ng natulong. Pero kahit isa po, wala talagang nagpresenta. Salamat na lang dun sa mga taong tumulong sa kanya kasi napaka-bless niya pa rin. Pero talaga, dito sa video na ito, napakahalaga ng pera. Sobrang mahalaga yung piso. Kaya wag nating sayangin. Anyway, so yun nga. Sabi niya kasi sa akin ng kaklasmate ko, naku mate, sabi niya, hindi na uso ang Batares, sabi niya. So, para naman sa akin, oo, alam ko hindi na uso yun. Pero, sa oras ng pangangailangan ng isang tao, na kaya naman natin tulungan, dapat bigyan natin ang tulong. Ganun po yun. Huwag natin isalang-alang yung sweldo, yung pera. Ang isalang-alang natin yung kapwa natin na kaya natin tulungan, di ba? Na pagdating ng panahon, yung blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos, yung kapalit niya. So, yun nga, ganun yung nangyari. Anyway, so yun na nga mga kaibigan, mga mommy and daddy, mga suki ko. Siguro maging aral yan sa atin. Maging aral ng huwag tayong magpakampante sa buhay natin. Hanggat kaya ng katawan natin, kailangan gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng sarili nating pera. Tapos, kung kaya nga natin bumayad ng mga insurance, kumuha tayo ng insurance, lalo na po sa mga health insurance. May mga HMO naman. Ako nga, gusto ko pa rin na kumuha kasi, di ba, nagkameron ng problema sa PhilHealth. So, hindi na ako nagpi-PhilHealth hindi na rin ako naghuhulog. So, 6 months na po ako hindi naghuhulog. Ayun, nagkameron nga ng problema, di ba? So, yun. Tapos, kung wala naman tayong trabaho, hindi po tayo nagtatrabaho, nasa bahay lang tayo, gumawa tayo ng paraang para kumita. Pwede tayong magluto, pwede tayong magluto ng mga spaghetti, pansit, mga dessert, mga ulam, siguro mga kind of luto-luto, ganyan. Kagaya sa akin, gumagawa ako ng atsara, gumagawa ako ng mga cookies, gumagawa ako ng mga cakes, ganyan. Nagbe-bake ako ng mani, ganyan. Basta lahat ng klase ng pwedeng pagkakitaan, gawin po natin para makaipon po tayo ng pera. So, sobrang mahalaga. Sobrang mahalaga na meron tayong pinagkakakitaan. Sabi nga nila, di ba, sa mga baryo-baryo may mga tinda-tindahan na maliliit. Sabi ng mga matatanda nung unang panahon, ang piso daw na kita sa tindahan, kahit pa piso-piso, ay sobrang halaga. So, ngayon ko lang na pag-iisip talaga na yung mga unang panahon, parang sobrang mahalaga din pala na matuto tayo yung i-adapt din. Wag yung puro, di ba ngayon
Gen Z na ngayon. Gen Z. So, hindi rin pala okay. Sa panahon ngayon, no? Hindi rin pala okay. Kasi, mas okay pa rin yung old fashion kaysa sa mga Gen Z. Yun nga, kasi, dahil nga bago na ang nangyari nga, yun. So, ayun, mga mi, gusto ko lang i-share yung naranasan ko. Pero, sabi ko nga sa inyo, sobrang wag natin sayangin yung panahon, yung oras, yung pagkakataon, at yung pinakamahalaga, yung kumita tayo ng kahit na paunti-unti. Sobrang napakahalaga niyan. And then, mag-ipon tayo kung saan tayo pwedeng mag-ipon. Palaguin po natin yung pera natin, kung ano po yung meron tayo ngayon, palaguin natin. Wag yung iniisip natin yung paggagastusan. Ang isipin natin kung paano magpalago ng pera. So, ayun nga mga mi. Thank you so much. Basta nagpapasalamat po ako kay Craig Price, sa dati kong boss sa Southern MH Mobile Home sa Houston, Texas, sa pagbibigay po ng pinansyal para mabigyan ko po ng tulong yung mga kapatid ko doon sa Aurora Province na nawalan sila ng bahay. So, ayun mga mi. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumututok dito sa aking channel. And yun nga, salamat po sa pag-subscribe, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel ay mag-subscribe na kayo. And ayun po mga mi, thank you so much. Thank you so much sa lahat ng patuloy na nagtitiwala sa ating MCPH collection. And kapag gusto nyo po ng umorder ng mga kortina, ayan, meron po tayong kortina, bedsheet, punda, kumot, damit ng bata, ayan po. Ay sariling gawa lamang po yan. So, kapag ka po may mga gusto kayo, meron po tayong shop sa TikTok shop, MCPH Collection online shop. Meron din tayo sa Shopee, MCPH Collection online shop din. So, dito naman sa ating Facebook, meron din po tayong MCPH Collection. Meron po tayong Aurora Home Decor, at saka meron po tayong Mary's Closet PH. At meron din po tayong, ano pa ba yung aking, MCPH Collection yon. So, mayroon tayong Instagram. Lahat po ng social media ay mayroon tayo. So, anyway, thank you so much sa inyong lahat. Ayun, hanggang sa muli, hanggang sa susunod. Salamat po.